Hello everyone, and I'm Adrian Ray Perez, going to explain to you application maintenance and monitoring report. And napili kong application is CapCut. So, my subject is SAM 413. So, let's get started. So, CapCut is a video editing application na dinevelop ng ByteDance. So, ginagamit ito ng karamihan like content creators and mga student sa mga project nila or social media videos na ini-edit nila, ganon. So, dadako naman tayo sa advantage ng data security. And dito, yung unang advantage ng CapCut is meron siyang secured login system na gumagamit ng cloud storage. So, ibig sabihin nun is like mas safe siya. Mas safe yung mga project na mo laban sa unauthorized access. So, dito naman tayo sa advantages ng massive data handling or paghawak ng malalaking data. So, yung CapCut is kaya mag-handle ng malalaking videos or files na pinang-i-edit ay ginagawa nating edit. So, sinusuportahan din ito ng HD at 4K videos. Kaya mas smooth na rin and mas malinaw na yung mga edited videos mo. So, kaya mas maraming effect at clip na maayos pa rin yung performance dahil sa CapCut. So, let's go to advantages of system upgrades. So, babasahin natin to. Regular updates, improve features and bug fixes, better user experience. So yung explanation is yung CapCut is parang naglalabas siya ng regular updates. So parang maging ma-improve yung features and yung mga bug is ma-fix sa mabilis na panahon. So, madadagdag siya ng mga bagong featured effects, tapos ayusin na yung mga bug, and papagandahin na rin yung mga user experience, yung mga recommended, ganon. So, let's go to disadvantages, performance issues. So, requires high storage space, may lag on low-end device. So, simple explanation lang sa dalawang to. So, yung number one is require high storage space. So, yung malalaking video files is kumakain siya ng storage at RAM. So, yun. Kailangan mo ng high storage. So, dito naman sa pangalawa is kapag low-end yung device mo, possible siya na maka-experience ka ng lag habang nag-e-edit o kaya parang slow response pag nag-e-edit ka, ganon. Pag nag-slide mo, naglalagay ng effect, ma-experience mo yung mga lag minsan nagrereklamo yung mga ibang user dahil dun sa experience na yun. So, yun yung disadvantages, performance issues. So, system upgrade issues, compatibility issues on older devices, interface change may confuse user. So, yung number one is compatibility issues on older devices. So, meron chance na kapag yung CapCut is parang nag-update siya, so, parang nagkakaroon siya ng compatibility issues sa device mo. Kunwari, yung device mo is kaya niya lang hawakan yung like version ng CapCut, ganun. Version 8, tas nag-update siya, naging version 9. Hindi na siya compatible sa device mo. Minsan, na-experience yung ganun. So, dito naman sa pangalawa, yung user is parang may chance na malito siya kapag nag-update or biglang nagbago yung interface. Dahil nga, minsan nakasanayan na ng user yung
yung interface ng CapCut or dating interface ng CapCut, parang muscle memory ganon. Actions during system failures. Autosave and backup. Local project recovery. Technical team monitoring and user unification. So yung number 1 is kapag nagka-system failure, mag-auto-save yung featured and hindi mawawala yung CapCut. So advantage siya. And dito naman sa balik tayo sa number 1. So auto-save and backup. And so maganda to kapag kunwari nalobat ka, nag 0% yung yung cellphone mo, mag-auto-save yung ine-edit mo and hindi ka na babalik sa pinakasimula. So dito naman sa local project recovery. So may option din sa sa local saving, ganon. So merong technical team monitoring. So yung monitoring team na yon is monitor niya yung system ng CapCut and nagbibigay siya ng update sa user kapag may maintenance. So magno-notif yun sa mga user kapag oras na ng update and nakapag-update na. So my conclusion in this CapCut or video report. So CapCut is like a reliable na video editing app. So dahil sa mga monitoring team or na maintenance siya regular and na update, so nananatiling user friendly and stable yung CapCut. Madali siyang gamitin sa mga hindi pa gaano kagaling mag-edit. Meron lang ilang challenges sa CapCut. Yung isa na dun is kapag yung device mo is parang low end, medyo mahihirapan siya and magkaka-experience ng pag-lag ganon. Yun lang yung conclusion. So matagal ko na rin ginagamit tong CapCut sa pag-i-edit ng mga project and videos, vlog minsan ganon. And yung mga experience ko lang is slight lang naman, hindi naman ganon ka-impact. So ako na gumagamit ng CapCut as a user of this video editing app, CapCut, yung ayaw ko lang sa app na to is kapag in-exit mo siya or parang nag-open ka ng ibang apps and then babalik ka sa CapCut, maka-experience ka ng parang mag-show ng video ads. Tapos mapupunta sa Shopee, parang ganon. So lahat naman siguro ng video editing apps is parang ganon. Pero yung pinagkaiba lang ng CapCut sa iba is user-friendly siya, madali siyang gamitin, and sa mga student is highly recommended siya kahit wala kang experience or maraming experience sa pag-edit ng video about sa school project, ganon. And then sa security, and yun, hands up din dahil yung security ng CapCut is maganda. Yung cloud storage, yun, maganda yung security nila. And then free siya for all. Ma-install mo siya sa Play Store, and then hindi siya ganun kalaking kung ida-download mo. Lumalaki lang siya yung storage or MB ng application kapag madami nang nakastore na video or yung mga past edit mo is hindi mo pa dinilit, parang sinesave mo pa siya for other purposes. Yun. So yun yung CapCut is maganda siya talaga. Yun lang yung conclusion
ko sa application or video editing app na to. Thank you so much for pakikinig.